Hi guys, welcome to my channel. Bago ko makalimutan, Kuya JL TV. So pa-subscribe po, pa-like and share. So, then paki-push ng notification button para updated kayo sa mga video. Ayun, yung tour natin ngayon. Actually, hindi siya tour. Maglalakad-lakad lang kami kasama yung mga tropa. Kasama yung mga kasama kong lifeguard din. So, puntahan namin yung kasi import namin ngayon nasa sa Rhodes. Kung tawagin Rhodes, Greece. So, maganda po yung port na to. Sabi nga nung kasama kong si Paring Abner, isa to sa mga favorite na yung port. Mura yung bilihin, souvenir, kung ano-ano. So, try po natin ikutin. Then, pupunta po tayo sa sa Palace of the Grandmaster. Yung 7 nights yung pinagmamalaki nila. Saka check din natin kung kakayanin yung Ancient Olympic Stadium, saka yung Medieval City of Rhodes, Our Lady of the Castle, so yung mga simbahan dyan, saka yung Marine Gate. So kasi po yung Rhodes po kasi yung pinaka city niya, siya, para siyang Great Wall of China, paikot siya. So kung napapansin niyo po yung dati dun sa isang vlog ko sa Jerusalem, siya, di ba, may mga Western Wall yan, paikot ng buong city. Ganon din po yung ganito. Same na same din lang siya ng palace ng Grandmaster of the Night, the 7 Nights. So, ang plano po namin, lalakad-lakad kami, bili ng souvenir, tapos diretso po kami sa palace, sa pinaka Grand Palace. Yung malaki po yung sabi nung kasama ko, third layer, tatlong layer daw yun. Pinaka gitna, pangalawa, tatlo. So, dito po kami sa tatlo ikot. Try namin ikutin kasi sobrang laki daw. It takes like mga 2 hours po ata. So, medyo bibilis-bilisan namin ng lakad. Kasi after nung gala namin sa palace, pagbalik namin, maliligo kami sa beach. Full schedule. Kunwari busy. So, after ng pagod, chill-chill tayo. Ganun. So, try po natin ikutin kung ano mayroon sa kanila. Then, tikman din natin yung mga ice cream nila kung masarap. Po? Kasi may nakapagsabi sa akin na masarap daw po ang ice cream dito sa Rhodes. So, tikman natin kung talagang masarap. Ayun lang po. So, wag po kayong bibitaw. Ikot ko po kayo. Bye! See you! Yaman! Maybe Port Manning also, man. Very small. Only may towel. Nothing, man. Basta nothing. Thank you, bro. Good morning, guys. So, papunta tayo ngayon sa sa Rhodes. Rhodes, Greece. Palace. So, tatry natin na maikot yung buong palace. Yung pinaka main goal namin. Welcome to Sparta. Joke lang. Isang araw sa inyo lahat. Dito kami sa Rhodes. Ito po ulit yung barko namin. Kakababa lang namin. So, bali walking distance lang tong Rhodes na to. Napakagandang port. Kasama ko ang dalawa kong kasamang lifeguard. Isa to sa pinaka-paborito kong port dito sa veteranong vlogger si Paring Abner. Hindi ko pa kayang gawin yun.
Ito tayo. Hindi mo kailangan ng malaking oras para lumabas. Oh, sinarado. Yan, on the way na kami. Yan, yung nakikita nyo yung wall na yan, na papansin nyo, para same siya sa ano, sa wall ng Western Wall ng Israel. Hindi nga lang ganun kasakto yung ano, yung pinaka-design, pero parang ganun na rin. Yan. Solid yan guys, malalaki yung tipak na bato na pinagpatong-patong na yan. Can you imagine kung paano nila ginawa yan? Naka-design talaga yung mga wall na yan para sa war dati. Yan mga naka-pesto yung mga archer nila. Yan. Ito po yung dagat. So papunta na kami ngayon sa pinaka main city. Papasok kami sa isang gate dyan. So tingnan namin kung anong meron sa loob. Kasama ko ang dalawang lifeguard na matitigas. Ay, nagsiswimming pa. Kaya may isang spot pala dito ng yung mga dolphin. Siguro nung time na yan, kaya nila nilagay yan dyan. Kasi nga maraming mga dolphin dito. Pero nga ngayon wala kami nakikita. Yan, sa video guys, ano lang yan. Mukha lang mababa yung wall, pero pagka nandyan ka na, taas niya talaga. Naka-design talaga siya for safety, talagang para maprotektahan yung pinaka entire city. Bali ito po yung old city ng road bridge. So malaki kasi yung lugar na yan. Bali yan yung isa sa mga gate ng palace. 7 Nights Palace. Yan, so kapalit na tayo. Nakita nyo po ganda ng structure. So may napansin ako dito kasi yung mga traffic light na yan. Ayan, nasa taasan ko. Mga ancient traffic light yan. Ayan. Hanggang ngayon hindi pa nila tinatanggal dahil ginawa nila. Nandyan pa yan dati pa. Sabi ng mga lokal dito. Ayan, isa sa mga nakikita nyo guys ito. Ano siya, old church siya. Yan na lang yung nalalabi sa mga at least na-preserve nila kahit pa paano. Mga paintings. Marami ditong souvenirs. Sabi na mura daw. Saka yung ice cream nila masarap eh. Yan yung Latin Church of Our Lady of Mercy. So, ayan po siya. Yan yung nalalabing. Siguro ito yung pinaka-altar. I am not sure. Yan ito yung pinaka-buong space ng church. Maganda. Maganda yung design. Can you imagine kung pagkabuo yan, nakaka-amaze tingnan. Kahit na ganyan pa ganyan natira na lang din sa mga buildings. Maganda pa rin structure. Alam mong matibay. Kaya sila tumagal ng ganito. At least nakakatuwa lang isipin na mape-preserve nila yung ganitong lugar. Ayan po. Pasensya na kayo guys. Medyo magulo ako mag-video. Hindi kasi professional. Ayan. So yung weather dito guys medyo mainit ngayon. Napansin nyo. Pero iba kasi yung init ng Europe eh. Yung init ng Europe dito is parang siya. Mainit yung sikat ng araw pero malamig yung breeze. Yan. Andawin na kami sa Bali malayo kasi itong lugar. So pumasok kami sa pinaka main city. Andito lahat ng souvenir shop. Mga yan, rider, chanelas. Medyo may kamahalan pero kung gusto nyo kumuha talaga ng mga souvenir, nasa sa inyo na yan. Restaurant, coffee shop, magnet yan. Yan ang gusto ko mga magnet. May mga naibili ako niyan, hindi ko lang na-videoan.
Kasi this second time ko na kasi nakapunta dito, kaya medyo familiar na ako sa lugar. Kaso ang naikot ko lang nung first time is yung itong city lang, hindi yung palace. So ang pupuntahan namin, kasama ko si Abner kasi siya yung nakakaalam at nakapunta na siya dito, puntahan namin yung pinaka main palace. Ang ganda ng mga bahay nila, ang dami rin tao, busy. Kaya yung ice cream, masarap ice cream dyan, especially yung pistachio. Kung gusto nyo kumain, nakagutom kayo, marami ditong restaurant, hindi ganong kamahalan, saka free wifi na din. Mga damit for your loved ones, ayan, mga chinelas na homemade. Ano yan, hindi siya authentic leather, talagang leather talaga siya, guys. Pero tinining namin yun dyan yung yung belt na leather, pero nung nalaman ko yung presyo, maganda sana nalaman ko yung presyo, ang pangit pala, ang mahal kasi. Tawa ko ng tawa yung mga kasama ko. Yung magnet. Actually marami dito na bibili kung mahilig kayo mag window shopping, mag-enjoy kayo dito. Ayan, I'm not sure kung ano yan, wishing well ata before. May mga gyros pita dito. Yung masarap ang gyros pita natin dito, guys. So mamaya plano namin na kumain ng lunch kasi hindi kami nag-breakfast. So medyo nagugutom na kami dito. Ayan. Kasi man nagtitinda ng kung gusto nyo magpaano. Kaya may nakita kami souvenir dyan, yung medyo bastos yung souvenir. Yan, may mga naghihena din dito. Paintings, ang ganda. Mga Game of Thrones, kahit ano. Actually marami din kami nakita dito na kasi second time ko na dito, kaya familiar na ako sa lugar. May mga nakikita kami dito na mga businessman dito, mga Asian din. Nakita nyo yan. Medyo may kamahalan nga lang yan, yung mga bag. Yan ang gusto ko dyan, yung chessboard. Tanong ako dyan, $35. Medyo makamahalan pero maganda yung quality kasi supper size sa kalaki. Ang daming souvenir. Mag-enjoy kayo dito. Yan, kung gusto nyo souvenir coins, maghuhulog lang kayo doon. Tapos yung pinaka coins na old coins nila for souvenir, makukuha nyo yan. So pwede nyo iuwi yan sa tulad ko. Uwi ko sa Pinas, souvenir na galing ako dyan. Yan, ito yung mga dating camp ng mga knights dati. Ayan, nakita ko yung mga kasamahan ko dati. Pabalik na ata sila. Nauna sila sa amin lumabas kasi ang out namin 12:30 ng hapon. Sila magsisimula pa lang ata magtrabaho. Ito sa main spot dito ng city, marami nagpapapicture dyan. Yung nakikita nyo na yun, gate yun, main gate yun. So pupuntahan natin yun mamaya. Maganda yung gate na yun, marami rin yung nagpapapicture doon. Ayan yan. Ito tinatawag kong The Cellar of Nights, pero ngayon ginawa na lang nilang liquor store. So yan yung mga authentic saka local made na nila, na wine saka alcohol drinks. Ayun, mapapansin nyo, nakakabilib isipin na talagang na-preserve nila ng maayos itong lugar na to. Pero ang alam ko, na-reconstruct na to kasi nga, syempre alam mo naman mga earthquake tayo nagaganap.
Yan. Ayun, balik tayo. May earthquake tayo nagaganap. So, may mga gumuguho pa rin na pader. So, they're trying their best na rebuild it para mag-preserve, para mag-gawing tourist spot. So, they're very smart, di ba? Ayun, malapit na tayo sa pinaka main gate ng palace, pero ang alam ko dyan, hindi kami pwedeng pumasok, more on picture lang. So ang gagawin namin, iikot kami sa kabila para maikot namin yung palace. Ano po, ang ganda, nakaka-edgy. Isa yan sa mga gate. Malaki po kasi yung palace na yan. Masabi ng kasama ko, ang road palace na yan is may tatlong layers. Yung pinakagitna yung pinaka-main palace, tapos may second layer paikot, tapos third layer. Yung third layer rin yung iikutin namin. Sobrang laki nun guys. So maybe it takes like 2 hours para ikutin lang. Na ito, ang cute nito guys, ano siya? Akala namin ibon, yung humuhuni yung pala siya. Ay, naganda niya for $4, for euro. Ano talaga siya? Boses ibon talaga. Yung wall, ginawa na lang commercial. The best place para mag-take ng picture. Ganda, para siyang ano, pagka nakita yung mga ganitong design guys, maaalala nyo yung Intramuros Manila. Ganito yung ano, yung floor, yung kalsada. Yan. Ano po, yes, ang dami. Ano lang yan guys, €1 per each. Pero depende sa klase, minsan may mga €2, €3. Pag mas maganda yung hindi siya breakables. Kasi napangit nga naman kung puro bato lang yung bibili mo, tapos pag nilagay mo sa bagahe, pag uwi mo sa Pinas, wala na, basag-basag na. Mga rep magnet po yan. So medyo marami na rin ako nabili. Actually marami na talaga. So baka mapuno yung rep namin pag uwi ko. Kasi this is my first time sa Europe guys, so talagang ini-enjoy ko. So lumalabas talaga ako para at least na yung branch pa. So I try to take a video na nakita nyo ngayon. So ito na rin siguro yung ito na rin po yung magiging pinaka-guide nyo kung gusto kong halimbawa mapunta kayo dito sa roads at paano nyo. Kaya ako napapansin yung mahaba yung video ko. Actually mahaba talaga yan. So tingnan ako na lang yung mga highlights. Ito yung best guide para hindi kayo maligaw. Kasi nakakaligaw po talaga dito. Sobrang laki. Medyo mahaba po yung video, medyo nakaka-boring nga lang, pero at least makikita nyo pinaka-every detail ng lugar na parang paano nyo na kung ano yung meron doon, saan kayo pupunta. Diba the boss ng mga ano ngayon na parang nagbi-video lang sila tapos highlight. Sa akin po talagang inaano ko na talagang as in real time. Makikita mo talaga kung ano yung pinupuntahan nyo, ano yung mga lugar. Hindi lang yung pinaka good spot yung bibidyohan. Mga bad spot. Para at least makita mo kung ano talaga yung mayroon doon. Ayun, lumabas po kami dyan sa city. So, we're looking for some restaurant.
Maghahanap po kami dyan ng makakain. So sabi ng kasama ko si parang Abner, may kakainin kami masarap dyan, yung gyros pita. So yun yung pinagmamalaki nila, local made po yun, sobrang sarap daw. So titikman natin mamaya kasi nagugutom na rin tayo. Medyo magtatanghali, ang tanghali na po talaga. So hindi kami nag-lunch sa cruise, sa barko. So dito po kami kakain. Yung gyros pita guys, ano yun, para siyang kung tawagin sa atin shawarma, yung mga gulay kung ano, tapos sauce. Ito na po yan, parang shawarma pero mas masarap sa nagkakahalaga po yan ng not sure, parang $15 $3. So bukod pa yung drinks. Kain tayo, so naman masarap. So back to naman tayo, back to walking tour. So yeah, so pasok na po tayo sa pinaka gate para maikot natin yung buong palasyo. Ay, nakita nyo guys yung mga bilog na yan. Ayun yung mga bilog na yan. Naalala nyo guys kung may napapanood kayo movie na yan yung binabala, yung parang tinatapon, nilalagyan nila ng grasa tapos apoy. Alam mo na yung mga old war dati, yan po yun. Mabibigat po yan, hindi kayang igalaw ng isang tao. So can you imagine kung paano nila ginawa yun. Ito po yung pinaka third layer ng Rhodes Palace, sikat na 7 nights. So ito po yun, mga matitikas na 7 nights ng Greece. Kung napapansin nyo guys, talaga nakadesign siya. Ito po yung naka third layer, so may taas pa yan, second layer saka first layer. Yun yung pinaka main palace, so nandun yung hari. So itong daanan na to guys, ito siya yung siguro marami ditong mga soldier nakabantay, tapos mga archer dyan sa taas. Kasi isipin mo pa kung para kang nasa movie. Ito po yung talaga nagustuhan ko. So bukod dun sa Santorini na napuntahan ko, isa rin to sa the best sport na talagang napaka-memorable sa akin. Good place, good food, hindi siya ganun ka-mahal. Kaya ang dami ko rin nabili dito guys. Especially yung mga leather na kung may extra pera nga lang ako, bibili ako ng leather na jacket, wallet, your mga belt, kahit yung mga tsinelas. Ang gaganda. Hindi siya authentic yung parang class lang, class A o ganun. Talagang leather talaga siya. Hindi nila tinipid yung materials. Baka na po kami dyan. Sobrang tahimik po ng lugar na to. Konti lang yung dumadaan dyan kasi nga, so mostly kasi ng mga guests namin matatanda na. So karamihan ng mga matatanda na guests namin, hindi nila sinusubok na pasukin yung palasyo para maikot kasi malayo talaga. So it takes like 1 hour, maybe 2 kung mabagal ka maglakad, depende, para lang maikot yung buong palas. Pero pagka nakita mo siya sa malayo, mukhang maliit. Pogi ko na. Kung napapansin nyo guys, pino-voice over ko lang to kasi hindi talaga ako sanay magsalita sa camera. Kaya pasensya na kayo guys, hindi ko kaya magsalita in front of the camera. Pagtyagaan nyo na, ito lang yung nakayanan ko. Pero ang importante naman doon, hindi yung nagdadala ng video, hindi yun yung mismong moment na talaga nakunan ko na ito yung lugar na talaga pinagmamalaki ng Greece, na hanggang ngayon talagang trinay nilang i-preserve. Kaya mapapansin mo rin kung tayo sa Pilipinas,
na talagang mapapansin mo na talaga tayo, pinagbinilis talaga tayo ni Lord sa mga ganitong mga history. Marami rin tayo mga history doon na dapat pala isipin din natin na i-preserve din natin yun, tulad ng ginagawa nila dito sa ganito mga historical sites. Hindi nila sinisira, at least na nalaman natin lahat na may halaga talaga ang nakaraan, at dun kasi tayo matututo. Okay, may mga lagusan yan guys, may mga lagusan dyan, so pwedeng tumago. So I'm not sure kung para saan yan, pero kasya ang isang tao dyan. Ayan po, so, sobrang laki guys yan. Pero feeling ko ano siya, parang mga archer, yung may mga naka-standby na archer din doon. Ang third layer lang to guys ha, sobrang laki talaga. So, ang laki talaga ng palace na to. Ang ganda ng lugar. Pero sa local na nakausap namin na itong palace daw na to is marami dito ng shooting ng mga big movies, kaso hindi niya lang nasabi, pero baka nga dito ginanap yung Game of Thrones, who knows. So, tinitingnan namin yung mapa. Andyan pa lang kami. Makalabas pa dito. kami ng sobrang layo. Ang dami ko pong naiwan na mga bilog na bato. So, yung binabala nila sa alam nyo guys, yung nilalagay nila, lalagyan ng basa, lalagyan ng sisindihan. Nakatago. Tapos itatapon. Ang gano'n. Panood natin sa movie. Totoo yung guys. So I'm not sure kung gaano kalaki to itong palace na to, pero sobrang laki talaga. Saka ang tahimik. So kung gusto nyo mag walk trip, ito yung best place eh. Habang kumakain kayo ng ice cream, pour me up some drops. Y'all said a real street nigga. Y'all ain't on no block. Keep your lips closed, cause all I want is talk. I pull up in y'all gon' call the cops. I just bought a pistol, it got 30 rounds in it. Pull up at your mama house and put some rounds in it. That nigga blocking west, that nigga drown in it. They brown drunk, yeah, that nigga down with it. For the gang shit, murder gang shit. For the gang shit, murder gang shit. I'm on it, for the gang shit. Murder gang shit. For the gang shit. Murder gang shit. Guns up, I don't give a fuck. I'm a big gobbler, nigga, you can fuck. Pull up at your spot, walk up on it, shoot it up. Your bitch, she on Malayo pala. I gotta boot it up. You said you was trapping, but I heard that's a lie. Baking soda, cold water, cut the stove on, scrape the sides. Keep skinny bitch, cause I like a fat guy. Y'all savage, your baby daddy, no, not the try. I just bought a pistol, it got 30 rounds in it. Pull up at your mama house and put some rounds in it. That nigga blocking west, them niggas drown in it. kaya ito guys, may nakita kami dito ang butas. Hindi ko alam kung para saan yan. Diyan nakatago yung mga archer. Ang ganda ng design mo. Perfect spot siya for ambush. So kung may lulusob dito mga kalaban, sigurado hindi lalabas ang mukha. Yung makikita natin dito kung paano nila binuo yung wall. Yan, pinagpatong-patong na ba to? Siguro semento. Hindi ko alam kung paano nila ginawa. Ito, may nakita kami dito lagusan.
Kung guys naaalala nyo yan, mga ganyang lagusan, then yung mga dyan pumapasok yung mga soldier. So siguro papunta yun sa second layer ng palace. Di ba nakakabayo sila, papasok sila doon for hiding spot for ambush, hindi ko sure. Hindi rin kasi ako nag-research video talaga. Ayan, marami po silang ganyan. So every maybe like 50 meters may ganyan po sila. May lagusan na ganyan. Pero as far as I know, papasok yan napunta ng second layer ng palace. So naliliit po kami dito, sobrang liit namin. Ang tataas kasi talaga ng wall. Pero enjoy. Makikita mo kung paano nila, ayun po, ayun. Makikita nyo yung mga bato na yan. Halos pag-iba na. Hanggang ngayon hindi pa rin bumibigay. Yan po, yung mga lagusan na naman sila dito. Ayan. Baka kulungan yan ng mga bihag. I'm not sure. Tingnan nyo po yung mga bato. Ayan. Ang lalaki niya guys. Ayan, may lagusan din. So kung madadalaw po, haba na video ko i-edit Here. Magre-research nga muna ako bago ako mag-ano. Ayun guys, so, nangangalahati pa lang ata kami. So konting tiis pa, medyo malayo talaga. So, inikot talaga namin lahat. Bali kinat ko na lang ibang video na hindi ganun ka relevant. So I try as best as I can. Kung ano lang yung mga highlights, pero mahaba pa rin, pasensya na kayo. Sana mag-enjoy kayo sa video na to. Ayan, yung mga bato. Nantetrip yung kasama ko. Akala niya kaya niyang buhatin yung bato. Masarap ang picture dito. Ayan. So masyado na ako madaldal guys ha. So iwan ko na lang muna kayo. So mag-sightseeing. Ayan, tinatry ng kasama ko yung buhatin yung bato. Akala niya kaya niyang buhatin. Si paring Nalvin po yan, kasama namin sa lifeguard, that department. Kaya tinatry niya mas maliit. Ayun, nabuhat niya guys. Strong. So medyo madalal na po ako. So lang muna kayo sightseeing na lang. Ayun yung mag-picture dyan sa pinaka-gate. Yan, picture tayo.
Ayun, may garden na. Grabe, ang laki naman itong palasyo na to. Ang laki. Tinalo ba yung Luneta Park eh. Hello. Nandun sa loob. Sa second layer lang. Your boy got the full body do-rag out. Ayun, at last guys, maybe like 1 hour. Mas mahigit. So nakapalabas na kami, nandito na kami sa main exit ng ng palace. So natapos namin yung walk trip namin tatlo. Nakalabasan po kami dyan. So we're trying to find out some things para makabalik, and then next stop is magsa-swimming po kami. Ayan. Swimming time! Sama mga kasama ko na lifeguard. Kita. Ayan, ito, yan po yung barko namin. Ayan. Ito na yung pinaka-last stop namin. Pagkatapos niyan, ano na kami, balik na kami sa barko. Trabaho na ulit. Yan, nagsiswimming na po kami tatlo. Hanggang sa ito na yung pinaka-last stop namin after namin na, ayun, nakita na kang taba-taba ko. After ng mahabang lakaran, kumain din kami, nakapag-relax. So ito yung pinaka-best time para makapag-chill naman ng konti. Matanggal yung pagod namin kasi medyo mainit talaga. Ayun po yung barko namin, so sobrang lapit lang. Umikot lang kami para makapag-swimming sa baga. Note guys, sobrang linis ang tubig dito. Hindi ka mandigdiri na maligo kasi talagang malinis. Yun po ang kagandahan dito sa Europe, talagang napaprotektahan nila yung ocean. Hindi sila pumapayag na dumi. Kaya po, tatlo kami dyan. Nagkakatuwaan, swimming.
So thank you so much guys sa lahat ng mga nanood, sa sumuporta. Alam ko na board kayo, ako din. Anyway, thank you so much. Ayan po, malapit na po matapos yung vlog na to. Or swimming time na lang yan. So thank you po hanggang sa muli. God bless. Bye.